Hello mga mare, ngayong umaga ay samahan ninyo ko. Magluluto tayo ng kasaba cake. Ayan, meron tayong kasaba. Meron tayong pangalawang piga ng niyog. Meron din tayong unang piga ng niyog. Meron tayong asukal, condensed at saka evaporated milk at 3 itlog. Syempre, meron din tayong cheese at saka dairy cream. Baka naman, unang gagawin natin, tinunaw natin yung ating butter. Kalahati lang nung butter ang itutunaw natin. Ayan. Sumunod, inilagay ko na sa mixing bowl yung ating grated kasaba. Yan, lagay natin yan. Mga 1 kilo yan, ginawa ko. Sumunod, hinalo-halo ko. Sumunod ko inilagay yung pangalawang piga ng niyog. Tapos, imimix-mix natin yan. Yan, mix-mix natin. Sumunod, inilagay ko na yung tinunaw ko na dairy cream. Yan. Tapos, halu-haluin natin siya para mag-incorporate siya dun sa ating kasaba. Pagkatapos niyan, sumunod, nilagay ko na yung asukal. Mga 1½ cup yan ng sugar. Ang next, inilagay ko na yung ating condensed milk. Nagtira ko ng konti para sa ating toppings. Susunod na ilalagay ko dyan yung evaporated milk. Magtitira din tayo ng konti para sa ating toppings. Hindi natin ilalagay lahat ng milk. Yan. Pagkatapos ng milk, hahalu-haluin natin. Yan, halo-halo lang para matunaw yung asukal. And after nyan, inilagay ko na yung 3 itlog. Nilagay ko yung 3 buo. Nakalimutan ko, dapat binati ko muna pala bago siya ko inilagay. Yan, diyan ko na siya ibinati. Yan, 3 itlog. Mix ko na yan. Yan, mekos natin yung ating mixture. Hanggang mag-incorporate lahat ng ingredients na nilagay natin. Dapat yan may asin, pero hindi na ako maglalagay ng asin kasi maglalagay ako ng cheese. Mag-grate ako ng cheese sa kanya. Yun na rin ang magsisilbing medyo alat niya. Para nag-aagaw yung alat at tamis ng ating kasaba cake. Ayan. Nag-grate na ako ng cheese. Hindi lang sa ibabaw natin siya lalagyan. Pati yung mismong mixture nilagyan natin ng keso para masarap. Ayan. Tapos niyan, hahalu-haluin ko. Yan, para naman magpantay yung mixture ng ating kasaba. Tapos, binuhos ko na siya sa pan. Gumamit ako ng aluminum tray. Yan, hindi ko inilagay lahat. May natira. Kasi mag-overflow naman siya kapag inilagay ko lahat. Yung natira, ilalagay ko sa isang aluminum tray na maliit. Yan, na-preheat ko na rin yung aking oven sa 180 degrees. Lulutuin natin siya for 40 minutes. Yan, pagkalagay niyan, balikan natin siya after 40 minutes. Yan, imimix naman natin ngayon yung ilalagay nating toppings. Yung sobrang condensed milk, inilagay ko dun sa unang piga ng niyog. Yan. Simut-simutin natin kasi sayang yan. After nyan, ilagay naman natin yung ating evaporated milk. Masyadong maliit yata yung tasa ko. Umaapaw yung ating mixture. Yan, iset aside muna natin siya. After 40 minutes, ayan na, luto na yung ating kasaba. Lalagyan natin siya ngayon ng toppings. Yung mixture na ginawa natin, ilalagay natin dyan. Luto na yan. Ilalagay lang natin yung mixture na inano natin kanina. Ayan. Sinalin ko siya dyan kanina kasi hindi siya kasya dun sa tasa, matatapon. Yan, masarap yan. Kapag ka nasunog-sunog yan, naku, napakasarap ng kasaba cake. Yan, lagyan natin yan. Isang malaki at isang maliit na tray ang nagawa ko dun sa 1 kilo na kasaba cake.
Yan. After nyan, ibabalik natin siya sa oven para pero bago natin siya ibalik sa oven, syempre, gagadgaran muna natin siya ng cheese. Pag nagadgaran na natin siya ng cheese, ibabalik natin siya sa oven para medyo mag-brown-brown, magkaroon ng crust yung ating cassava cake. Mas masarap yan pag medyo may crust ng kaunti. Yan, dinagdagan ko pa kasi kulang yung cheese. Sarap niyan. Ibabalik natin siya sa oven after ko siyang malagyan ng cheese. Yan, ibalik na natin siya sa oven for 15 minutes. Lulutuin natin siya hanggang maging brown lang yung ibabaw. Tapos niyan, ayan na, luto na ang ating cassava cake. Napakasarap niyan. Lalo na kapag mainit.